kagigising ko lang guys. Medyo nakatulog talaga ako 2 o'clock na umaga na kasi kahapon nag cappuccino and then trinay ko lang. Siguro sobrang tapang kaya nagka-insomnia ako. Ang sakit din ng puson ko guys. Like nasa worst level na talaga yung sakit ng puson ko. And then hindi na ako makatulog. Iyak ako ng iyak. Tinext ko yung amo ko na hindi ako makakapasok sa trabaho kasi wala talaga akong tulog guys. So, maghihilamos muna ako guys and balik muna ako ulit na yan. Paghilamos na ako guys and mag-prepare na ako ng aking breakfast. So, may leftover pa naman kami last night sa nung pizza na in-order ng asawa ko. Ni partner, baka magkamali na naman ako. Sabi kasi yung iba, ba't tinatawag mong asawa yung partner mo kahit di pa kayo kasal? Para na din kaming mag-asawa, wala lang, hindi pa naman kami kinasal, but nagpa-registered na kami sa dito guys, so para na din kaming nagpakasal kasi de facto na nga, di ba? So, matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog and madami sa inyo yung mga nag-comment sa last video ko about sa visa. So, try kong sasagutin today. But before that, prepare muna ako ng aking breakfast guys kasi gutom na ako. So, ito yung ating Pizza Hut kagabi. So, medyo madami yung naiwan guys. Tingnan nyo yan. So, ito lang talaga yung mga dito, breakfast kasi di kami nag-rice. Minsan lang kami nag-rice. So, ito, kakainin ko na lang tong Hawaiian. Masarap tong Hawaiian, guys. Kasi initin ko lang siya sa microwave ng I think mga 1 minute. Okay na, tapag 1 minute lang. So, ininit ko lang yung sa microwave yung ating pizza and kakain ako ng breakfast and then sasagutin ko yung mga tanong nyo about sa aking visa ngayon, kung ano yung aking ba't ako nagtagal dito sa Australia, ano yung visa ko ngayon, and paano ako nagtatrabaho guys. So, sasagutin ko yan ng paunti-unti and then kung medyo mahaba na tong video, isi-separate ko na lang sa ibang vlog yung pagsagot ko. Since hindi tayo nagtrabaho today guys, so medyo matagal din akong hindi nakapag-vlog guys. Madami akong ikukwento sa inyo. May nabasa ako dun sa comment kung paano daw ako nakapagtrabaho dito. Ano daw yung visa ko ngayon. So, kasi ang dami-dami kong ikukwento sa inyo guys. And sasabihin kung ano yung life update ko dito. I try my best na share sa inyo kasi para kung munta na din kayo dito guys, ano yung expected ko or ano yung reality dito pag nandito na kayo. Kasi ako pagpunta ko dito, ibang-iba. I have a lot of adjustments in life here compared to the Philippines, which is very different. To the point na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko dito kasi syempre, naninibago ako, saan ako magsisimula, and yung last vlog ko, kung yung pag-a-apply, mahirap makapasok ng trabaho dito. Ay, yung siguro sa iba, madali, pero para sa akin, nahirapan ako mag-apply. Siguro nga that time, hindi talaga ako magaling sa English. Basic lang yung nalalaman ko sa English. Ngayon, meron na akong goal, kung step by step, hindi ko na pressure yung sarili ko. Kahit naman yung trabaho ko, naikwento ko na sa inyo yung trabaho ko. Hindi malaki yung sahod guys. Hindi sa pagbabrag, but I'm proud na kahit hindi malaki yung sahod ko, kahit yung trabaho ko is minsan 3 times a week lang. But ngayon, full time na ako, nag-work na ako ng 1 year doon sa pinagtatrabahoan ko ngayon. But I'm planning na aalis din kasi may mga nakaplano na ako, which is sasabihin ko sa inyo sa susunod na. Na-proud ako sa sarili ko. Nag-ipon ako ng pera, pinagtrabuhan ko. Alam ko kung sa mga nanonood na nandito sa Australia na kung gaano kahirap magtrabaho dito guys. Hindi tulad sa Pilipinas na pwede mo ka lang magchika-chika dyan. Dito is oras yung binabayaran sa iyo. So, bawat oras
is gamit na gamit sa kanila. So, yung mga na-experience ko sa trabaho na, alam mo yung kahit na, alam mo yung hindi mo gusto yung trabaho mo, wala kang choice kasi gusto mo din magka-experience, and yun yung parang nangyari sa akin, guys. First, kasi ang bagal ko, and parang akong nabubuli, ganun, kasi nga Filipina. Yun na-experience ko yung mga ganun, guys. At least alam nyo pag nakamunta na kayo dito and ano yung mga dapat gawin nyo. Ang dami kong chika, baka maiyak ako. Yun na nga, yung sabi ko sa inyo na uli ako sa trabaho. I'm proud of myself, guys, na kahit gayon pa man, I'm still grateful na may trabaho ako, nakapagtrabaho ako dito to provide myself, to help my partner, kahit hindi kalakihan yung aking sahod. Siguro kung nakasubscribe kayo sa channel ko, makikita nyo yun sa sa akong vlog, yung house tour namin sa Pilipinas na bahay. Yung kahit siguro tingin ng iba ang pangit ng bahay nyo kasi kahoy lang, tas malapit na siya masira talaga. So, I'm proud, guys, na i-share sa inyo, nakapagtayo na po ako ng bahay na napabahayan ko na po yung nasa na po yung magulang ko. Yung komportable na bahay. Hindi mansion, guys, at least hindi na sila mag-alala pag umuulan, hindi na tumutulo. Pag mahangin, hindi na sila mag-alala na baka yung bubong is liliparin ng hangin. I'm proud, guys, na nakatulong ako sa kanila. Ang partner ko naman, willing siya tumulong, but syempre nakakahiya naman, di ba? Malaki na yung naitulong niya sa akin. That's why I told myself na pagtatrabahoan ko yung gagastusin. So, for almost 1 year ko sa trabaho, guys, is nakagawa na ng bagong bahay sa amin, which is masaya yung mama at papa ko, which is ang sarap sa feeling na makatulong, guys, kahit yun lang, kahit sa maliit na bagay. Siguro sa iba maliit lang na bagay, pero sa akin napakalaki na bagay na yun, kasi yun yung sinabi ko sa sarili ko, kahit saan ako dadalhin, kahit saan ako mapunta, hindi ko iiwanan yung pamilya ko, hindi ko sila babaliwalain. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala ako rito, guys. So, kahit yung sabi naman ng iba na, yung pamilya naman, nakikipag lang sa inyo, nakaasa lang. Alam nga namang guys, tawag nun, alam ko kung gaano ang kahirap ang buhay sa Pilipinas. And yung papa ko is magsasaka, yung mama walang trabaho. And napakahirap maghanap ng trabaho doon, guys, and syempre ang mahal na ng bilihin dyan sa Pinas, and hindi ako nahihiya na tumulong o magbigay kung meron ako, kung wala ako, may bigay na iintindihan nila, but hindi nila ako hindi naman ako nagbibigay ng lahat akin talaga, hindi, but yun talaga yung pinangako ko sa sarili ko, na pag nagkatrabaho ako, pababahayan ko sila, tatayuan ko sila ng bagong bahay. Yung hindi na sila mag-alala matulog, yung pag umuulan, masama yung panahon. Kasi dati yung bahay, kung tingnan niyo yung vlog ko, guys, ilalagay ko niyo yung link. Yung bahay namin sirang-sira, tapos natutulog lang yung mama at papa ko dun sa may kitchen, na may sila doon, parang kama na ginawa, tapos yung CR namin dati, gawa sa kahoy, tapos may nilalagyan pa ng mga tawag na tarpaulin. Alam mo yung simpleng buhay sa Pilipinas, but ayun, dahil sa tagal na nawala ko dito sa vlog, hindi ko tuloy na share sa inyo, but yeah, I'm proud, guys. Ko lang dito yung ipapakita ko sa inyo sa screen. I'm very proud, sa gabay din ng Diyos, and ginabayan niya ako. Alam ng Diyos kung ano yung pinagdaanan ko dito, guys. Kung gusto nyong mag-abroad, sasabihin ko sa inyo, hindi talaga madali kasi malayo sa Pilipinas. Guys, napakaiba yung buhay dito. Mamimiss mo yung buhay Pinas. Like, ibang-iba. Namimiss ko na, it's been almost 2 years now since hindi pa ako nakauwi, guys. And balak kong uuwi sa ngayong taon. Sana ngayong taon uuwi ako. And
And sa mga nagtatanong kung nakasahod na ba ako dito sa YouTube, wala akong sahod dito sa YouTube, guys. Kung magkaka-first sahod ako dito, magpapaano talaga ako, tutulong ako. Gusto kong magbigay, mag-share ng blessings sa mga sa need. But sa ngayon, wala pa talaga akong sahod dito sa YouTube. At saka, sana balang araw, ma-bless tayo na makatulong tayo sa mga nangangailangan, di ba? Ang sarap kasi sa feeling ng makatulong. Yun kasi yung sa akin, like minsan naisip ko, guys, pag nandito, mas masarap sa feeling yung makatulong ka. Kasi, di ba, maka-provide ka sa mga nangangailangan, and namimiss ko nga din yung buhay ng Pinas. Kasi dito, di ba, most of the time, high-tech na yun. Maglalaba ka, magluluto ka, ano na siya. Doon sa Pinas, namimiss ko na yung gumamit ng kahoy. Madami akong na-miss talaga sa Pilipinas. Sobrang saya ng buhay sa Pilipinas. But, if you really want to live here, and I know, like, but the future is better than in the Philippines. And, madaming OFW para may tawid yung pamilya nila kasi sa hirap ng buhay ng Pilipinas. And alam niyo naman ngayon, guys, ang hirap na. Yun yung first na i-share ko sa inyo, guys, kasi hindi na din kayo iba. Kasi madaming may nanonood sa akin na kilala ko din na hindi alam nila yun. So at least na i-share ko yung journey. And parang kasama ko na din kayo. And isa kasi kayo sa nung bagong dating ako, isa kayo sa like, masaya ako na na-share ko kung ano ang nandito sa Australia, and sana mas ma-share ko, and hayaan nyo akong ipakita or i-share kung ano yung naging buhay ko dito and ano yung mga na-experience ko. So yun lang, guys. Talaga ako, napaos yung boses ko. Nag-aano pala ako, guys, nagtawag nun, ito na si Shelby, yan na yung aso, malaki na siya. Get down, Shelby, get down. Naglalagay na ako ng mga hugasin sa dishwasher kasi ayaw ko lang siya hugasan sa gamit yung kamay ko kasi mas madami-dami, sayang din yung tubig. So iipunin ko na muna siya dyan. Tayo nag-story time. So, gusto ko talaga mag-story time sa inyo. And sana hayaan nyo ako, guys. And pasensya na kung yung Tagalog ko is hindi maganda. But, okay lang. Na ko na dito, guys. Ito, itatapon ko na lang to sa labas ng mga boxes. Kasi, hindi na to, magagamit. Na pala ngayon, guys, malapit na mag-winter. Next month mag-winter na dito. Malamig na naman, guys. Dumaan na lang yung summer. I think it's been ilang months na ba ako hindi nakapag-vlog ng live vlog ko. But gusto ko talagang mag-vlog. Minsan kasi busy ako. Like wala akong time mag-vlog ba. So, yep. Dito na lang akong dadaan, guys. Tapon ko sa basurahan yung itong boxes. Ito pala sa Australia, guys, ito yung basura. Yung yellow sa mga boxes, tas itong brown is sa mga general basura, yung green sa mga grass, yung mga dahon, mga ganun. So, tatapon lang natin, guys. Oh! Tapon lang natin. Tapos boxes. Straight ata yung ulan this week. Papasok na tayo ng bahay. Hindi ko pa alam kung maglalaba ako o hindi. Kasi madami pa ako tingnan dito, guys. Nakatambak pa ang tutupain ko. Ito tingnan nyo yung kalat anuhin ko pa yan. Tutupain. Madami pa akong basa pa kasi yung iba. Talaga pag nakakaano dito pag umuulan wala akong paglalagyan ng mga nilaban ko, guys. May i-check lang ako sa labas kasi check ko kung may nilaban ba ako na isampay doon.
catch up ko lahat ng mga ano, wala pala. Wala guys, tingnan nyo yung nangyari sa ano guys, sa bahay. Sobrang busy ng partner ko ba, oh. Ito may mga, kailangan niya kasi to i-poison dito na part. Kaya, may mga damo pa dyan. Kailangan niya i-mower to dito na part. Mower. Kalat, diba? Yan, tinago ko na dyan yung mga ano, kasi si Shelby, hiligin mag ano ng mga gigibain yung ano. Tapos dito guys, tingnan nyo yung sa vlog ko before na nag-garden ako. But ngayon, ano yung nangyayari sa garden? Tapos may ano dito, oh, lemon. Ito na yung lemon ko dati. Ito na yung lemon ko. But kailangan pa din yan i-poison yung mga damo. Shelby, get down! And may orange ako dyan guys. Malaki-laki. Tingnan, kita nyo ba yung orange ng kapitbahay kayo? Guys, papakita kong orange yan guys. Oh, may orange sila dyan guys. Oh. Shelby, get down! Come here! Shh! Come here, biscuits! Come here! Come here! Come here! Sunod ng sunod. Hindi nga pa din ako nakakapag-garden. Ang kalat nga guys. Tingnan nyo dito sa harapan. May ano pa dyan. Yung nagmamawar kasi yung asawa ko. Yung ano niya. So, mayroon pa siyang tinapon dyan na mga bamboo galing sa client niya. So, hindi pa din na itapon. Daming nangyari. Kaya hindi na ako, nawala na ako yung sa pagluluto ng pag-vlog kasi sumabog yung oven namin guys. Which is, bibili uli kami ng bagong, bibilan kami ng mama niya ng bagong oven. Which is, I'm very thankful kasi very generous yung mama niya talaga. Nilinisan ko na yung mga basag na salamin. Ano bang nangyari dito? Yan, tingnan yun guys. Nangyari sa oven guys. Yun, nabasag yun guys. O, tingnan yung mga sumabog. Buti na lang hindi nasunog yung bahay namin guys. Yan. Yan, mga basag yan na dito. Diba may lining dito ng salamin na ay glass. Tatlong glass to dito na basag. At yung pinaka makapal kasi nag-self-cleaning kasi kaya ayun nabasag. So, yan na yun guys. Kaya wala na kaming hindi ko na naipakita na magluto-luto kasi wala na kaming oven. And, bibili kami ng oven. And, itatry ko mag-vlog guys. Ipapakita ko sa inyo yung pag-vlog na bibili kami ng oven. So, sa ngayon is, nakalimutan ko. Papakainin ko muna si Shelby pa. Ko yan sa asong yan. Ay, minsan, mapili siya sa pagkain. Nasanay kasi siguro siya. Kaya na dog food instead. Mapili. Kaya minsan yung pinapakain ko na lang talaga. Ito yung my dog. Yan. My dog yung pinapakain ko na lang. Yep guys. My dog. Hi, eat your food, Shelby. Eat your food, Bobby. Life update. Nag-license na pala ako. Learner license. So, nagpa-practice na ako ng drive dito. And, kung meron kayong tanong about sa license, kukunin nyo din yan sa service. Tawag dito service, New South Wales, yung pinakamalapit sa inyo. So, marunong na ako ng kaunti mag-drive kasi pag pumunta kayo dito, marirealize nyo na need nyo mag-drive kasi nakakapagod mag-bus palagi. And hindi sa lahat ng bagay, hindi sa lahat ng oras is nakadepend kayo sa asawa nyo. Kasi pag gusto nyo magala, hindi kayo makagala kasi magdedepend kayo sa schedule ng bus, and yung bus dito guys is nakakapagod hintayin. So that's why I decided to get my learner, which is yung learner ko is 2028 pa yun na expired. And pag 25 above ka na dito, hindi mo na kailangan ng ilang hours ayun kukunin, like maglalagbook ka kada drive mo guys. So I'm 27 naman, so no need na until pag confident na akong take ng exam doon for driving final test for P1, ayun, pwede na ako pag confident na ako guys.
bago pa naman ako, 1 month pa ako nagda-drive, nagpa-practice. And, hindi kasi ako nagda-drive sa Pilipinas, kaya siguro, kinakabahan pa din ako pag, tawag nun guys, nagmamaneho ako kasi kabado ako. Like, ibang-iba dito magmaneho compare sa Pinas. So, yan din yung isa sa goal ko this year, yung learners, which is nakuha ko na yung learner. So, isa yun sa life update natin, guys. Diba, madami akong na-miss na hindi ko na-ikwento sa inyo, guys. Hindi ko tuloy na-ikwento kasi hindi na ako nakapag-vlog. Kasi full-time din yung part-time, permanent naman yung trabaho ko, but busy, wala akong, ito kasi pag-edit yung medyo matagal sa vlogging. Natatagalan sa pag-edit ba? Abutin ka ng, may mga responsibility pa tayo, hindi tayo single dito, guys. Syempre, we need to, take care our partner, our husband as well. Sila naman talaga yung first priority. And then, pag dito, diba, yung pag-vlog, yung mini-vlog or reels is second lang yan, like, parang mo lang yan, hobbies, or kung wala kang magawa. Malapit na naman malobat ng ating camera. Siguro guys, yan na lang muna kasi mahaba na yung video natin. And yung pag-i-edit ko, maglalaban na lang muna ako sa mga ng asawa ko gamit ay yung pangtrabaho niya. And mag-edit na ako ng video. Tas para ma-upload ko na and then ma-watch nyo na. Salamat sa mga nag-stay pa din sa akin. Sana balang araw, nandiyan pa din kayo hanggang sa in the future, magkaanak kami. I-share ko lang yung journey, simulat nung una. Nandyan pa din kayo guys. Samahan nyo ako guys para hindi ako ma-stress dito ba. Like, alam niyo naman yung pag nasa abroad kayo guys, yung iba nadi-depress, yung pag-vlog lang talaga yung ko dito, source of happiness. Source of happiness. Siyempre yung pamilya ko at saka yung asawa ko. But minsan namimiss ko kasi sa Pilipinas and namimiss ko makipag-usap ng Filipino. Wala kasi akong friend dito na guys. Kasi busy talaga sila. So, kaya yung pag-vlog yung naging ko. Sa Blue Up din, nagre-release ako. Yun yung naging hobby ko guys. So, kita-kits ulit sa susunod na vlog guys. Sa mga bago sa channel ko guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa susunod na vlog. And comment kayo guys, ano pa yung gusto niyo na ma-share ko. Basta huwag kayong mag-comment lang kayo, mga tanong. Tanong ko ba, sino naka-experience pag sa sa haba ng pag-uusap na nawawalan ako ng boses yung dito ko ba. Yung lalamunan ko guys, yun yung problema ko ngayon. Like, para akong mapapaos guys. Normal lang ba yan guys? Pa-comment daw guys. Bye! Have a good day guys. See ya!